Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadugsing. So ngayon guys, malapit nang matapos yung ating kulungan dito na nirenovate at ginawa natin ng extension na hanger type. So ngayon, i-detalye ko sa inyo kung ano yung mga plano at purpose natin dito sa kulungan na to. So ginawa din nating per box guys. Ayan. Ang kada sukat na nito sa per box ay 20 feet by 12.5 feet at maximum na capacity of mga 100 heads or 95 heads. So ano po yan? 2.5 square foot per itik dahil meron tayong hanger type. Kapag purely lapag naman ay yung computation natin ay 3 square foot per itik. So ayan po. Ngayon wala pang hagdanan. Ilalagay natin yung hagdanan dito na side sa gilid at meron din sa kabila para wala talaga silang portion na ma-corner sila. Aakyat sila dito, pwede din silang bumaba doon sa kabilang gilid. So, at ang painuman nila guys, ayan po. Kulang na lang ng mga hose. Diyan natin ilalagay yung hose at dagdagan pa yan natin ng kawayan sa itaas para nga hindi talaga makalabas yung mga itik natin. So, ang height nito ay lagpas 2 feet ng kaunti. So, ayan. Pati din dito guys, lagpas ng 2 feet. Doon din. So, ang portion na lapag ay 12 by 12.5 feet. At ang sa hanger type naman ay 8 feet by 12.5 feet. So, ayan. Bakit ganito na yung ginagawa nating kulungan? Kasi guys, tuwing tag-ulan at hindi matiming ng harvest season ay talagang delikado yung mga itik natin or wala tayong mapagkukunan ng ipa, supply ng ipa. So, delikado ang itik natin dahil hindi natin ma-maintain yung flooring nila na tuyo. So, since nag-limit tayo ng risal, talagang yung flooring nila ay basa sa ganito na type na kulungan. So, ngayon, naglagay tayo ng hanger type. Pinalapad natin yung hanger type para naman yung time na naliligo sila or nagbabasa sila ng katawan ay doon lang sila sa itaas. So, yung porsyento na mababasa yung flooring ay maliit na lang. So, siguro mabasa dito sa flooring ay yung mga ipot na lang nila kung meron mang iipot dito. Pero kadalasan sila umiipot talaga guys. Naglalabas ng dumi ay tuwing iinom ng tubig. So, doon sila sa taas iinom ng tubig, kasabay doon ay dudumi. So, talagang sa taas lang na portion na doon talaga sila dudumi. Meron dito pero hindi na madami. So, yan yung explanation natin dyan guys. So, yung nagasto natin dito guys, magkano lang? Maliit lang yung nagasto natin dito guys kasi ang ginastosan natin mga kawayan lang. Yung nagasto natin sa kawayan lahat ay nasa mga 3,000. Yung kawayan na ang tawag dito ay butong, bumili tayo ng worth of 500 pesos. Ano na yon? Ilang piraso na yon? Siguro mga 15 na piraso na yon na bamboo. Na isang haba talaga. At yung mga ginamit naman dito natin na kawayan ay nakagasto po tayo dyan ng 2,500. Ayan. Kasi nga
binili din natin yung mga kawayan na yan ay 50 pesos. At yung presyo natin ay tag 40 pesos kada isa. 40 pesos kada isa. Then 20 feet yung haba ng kawayan na yon. At ang sa UV plastic naman natin na ginawa nating roofing ay 1.8 po. Nabili natin sa online. Then sa labor, nakabayad po tayo ng 1.4. So, yun lang yung nagasto natin. At merienda, pagkain. So, yun lang yung nagasto natin. Then, yung capacity na, meron pa pala, yung flooring natin, yung screen. Ito, plastic screen ay 2,860 yung bili natin. So, at sa mga kahoy na ginamit natin dyan, na sa mga 1.4. Ayan. So, kayo na bahalang mag-total, guys. So, ang nadagdag dito na capacity ay dapat yung dito lang sila na portion ay magkasya ito ng 200. Ngayon ay magkakasya na ng ilan? Ng 400. So, nag-times 2. Nag-times 2 yung capacity dahil sa expansion natin na 8 feet at hanger type. So, ano pa yan guys? Experiment pa natin to kung tatagal ba ng 2 taon itong UV plastic natin. Ito yung kadalasang ginagamit sa mga greenhouse. Yung mga taniman ng mga lettuce. Yan. So, nakikita naman natin sa mga video. Meron ding mga video nito kung ilang taon masisira. So, ito, ang binili natin ay 200 micron. So, sabi nila, tatagal din daw ito ng mga 2 years to 3 years. So, tingnan natin kung sa init at ulan lang. Pero kung mayroong mga bagay na makakatusok dyan, ay talagang mabubutas yan. So, ayan po. So, kulang pa guys. At meron pa tayong idagdag guys. Maglagay tayo dito ng paitlogan. So, ang paitlogan nito ay meron dito sa hanger type, dito na side, at meron sa lapag. At yung pakainan nila ay dito sa lapag. So, ayan guys. At ang ilalagay natin dyan guys ay itong mga grower natin. Ito po ay magna 9 months ngayong March 4. So, ayan. Lahat ng mga itik natin dito guys ay mga itik Pinas na. Ayan. Ito sila guys ay meron silang female ngayon na 260 plus na female. So, yan yung ating ilalagay dito. Ayan guys. Dito na portion ay talagang mas malalim. Kailangan ng mahabang hagdanan dito guys. So, yan lamang guys yung ating video ngayon. At sana ay makakuha kayo ng idea sa part sa duck house. Muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan at happy farming. God bless you all.